What's up mga Dodibus? Good day sa lahat. Boy Langgit here. So, it's been a while. Hindi muna tayo nakakagawa ng mga content ngayon dahil medyo busy tayo. So, yung mga nag-comment dito sa video natin, isa-isahin natin to. So, na-replyan ko na rin yung iba. And check na lang natin kung sino yung hindi pa nare-replyan. Okay? So, tara punta natin yung video. Tanggalin ko na lang yung sound. And then punta tayo dun sa salamat nga pala sa mga sumuporta sa channel natin, sa video natin. Meron na tayong 25,000 views dito and 656 likes. Okay. So haven't responded. Di Johanna, ano to? Johanna Nico Legati Lago. Gagawin ko yan. Sige. Okay, so eto na lang top. Paano ba newest? O yan, newest na lang sa mga bago. So dito sa video natin na to mga Lodi, etong episode 5, etong nakita nyo, medyo luma pa to eh. Meron na tayong bagong video. Check nyo na lang dun sa comment section. Eto, naka-pinned post yan. Pag click nyo yan, bare-redirect kayo. So ito yung mas bago, mas okay. Ito na yung isa sa mga final rin natin na recipe. Okay, so mamaya tayo dyan. Dito muna tayo sa dati. Sana ba yun? Nawala. Dahil lang. Balik ulit tayo dito. So play natin. So comment section, ayan, top. Hanapin natin yung newest. Okay, so sabi ni Di Johanna, gagawin ko yan. Okay Lodi, sige try mo. So ang kalaban nyo lang naman dito mga idol is yung salt. Salt lang kalaban nyo dito, okay? So it's up to you dahil lahat naman tayo magkakaiba tayo ng preference sa salt. May iba na gusto ng medyo maalat-alat, may iba na gustong matabang-tabang. So testingin nyo na lang mga idol, okay? Pero usually sa 1 kg o 1,000 grams, okay na yung mga 10 to 20 grams na salt. Okay? Yung iba naman, nag-range pa sila ng 50 grams. So depende yun sa coating. Kasi mas makapal ang coating nyo, mas need nyo ng extra salt. Okay? Kasi pag nag-coating kayo, may additional flour. Tapos yung iba naman gumagamit ng egg, yung iba naman tubig lang. So pag nilagyan nyo nun, tatabang yung manok. So doon na lang kayo mag-a-adjust ulit. Okay? Sige po. Sabi ni Joey Zapata, sige po sa atin lang po. Secret yan. Shoutout sa'yo Lodi. Check mo nga to si Joey. Sige, mamaya na lang. Ipag-subscribe ko na lang kayo mamaya mga idol. Okay? Wow, maitry po yan. Shoutout sa user WN7. Hindi na kong delikado yan, baka hospital ang bagsak mo. Bye, sabi ni Lily Watson. So lahat tayo magkakaiba tayo ng preference, no? Tsaka anong sinasabi mong delikado? Walang delikado dyan, maliban na lang kung hindi mo alam ang proper implementation ng food safety. So lagi namang problema dyan kasi from palengke sa atin sa Pilipinas, meron tayong wet market and doon naka-display na yung mga manok doon na hindi siya naka-chilled, yung iba hindi naka-fridge, walang temperature control, hindi siya naka sa food safety guidelines. Kasi usually pag mga market dapat mga fresh, naka-chilled yan, naka-ref yan, and then isang araw lang yan, dapat dispose na lahat. So tignan nyo na lang pag naggaling sa factory, sa poultry, tapos ita-transport nila yung manok doon sa palengke, and then from palengke to bahay nyo, ita-transport nyo pa siya. So gano'n na siya katagal na nakato. Yun yung isa sa mga problema kasi pag nasa temperature na 5 degrees Celsius pataas ang temperature ng manok, andun na yung mga tinatawag natin na high risk. So doon na nagkakaroon ng build up ng
mga E. coli at kung ano-ano pang mga bakterya. So, for me, I prefer frozen o kaya yung sa mga talaga mga shop na naka-chilled yung mga manok nila, naka-chilled or naka-frozen. At least alam nyo na kaya nyong kontrolin o kaya nyong orasan yung tagal ng pag-stay ng mga raw meat, raw chicken sa labas na below or high temperature. Kailangan yun talagang malaman yung mga yan. So, doon na nagkakaroon ng mga bacteria, mga poisonous na build up. Kaya sa mga ganong pagsisimula pa lang. So, pagdating sa preparation, syempre, kailangan mo rin na nakataw na naman. Tas hindi mo alam, sa bahay mo, ilang oras mo siya tinambay. Tapos, from wet market pa, nakatambay rin siya doon. So, from wet market to the poultry, from poultry pala, hindi mo rin alam kung gaano siya katagal nakatow doon. So, yun ang isa sa mga risk factor. Okay? So, ayan yung sagot sa'yo, Lily Watson. Okay, so shoutout kay Joyce12828. Yan. Vicky Grote. Ask ko lang, pwede ba yan sa inasal? Ibabad muna para hindi may dugo pa ang inihaw. Maraming salamat sa reply from San Felipe, Zambales. Okay, shoutout sa'yo, Vicky Grote. Oo naman, goods na goods to. So, either gumamit kayo ng brine. Ayun, ako nalobat na ako. Yung sa brine, mga idol, ang pinaka-purpose talaga niyan is ma-preserve si manok dahil nga dun sa salt content. Kumbaga, nung unang panahon, ang gamit talaga nung sa pagbabrine is water and salt. So, isa sa mga preservation na technique na ginagawa nila yan dati. And then, nagiging moist na rin yung manok. Dahil syempre, pumapasok yung liquid dun sa meat. Lalo na pag yung mga tinusok-tusok mo muna yung mga manok, no? And then, sa bloody naman, yes, nababawasan yung pagka-bloody. And mas juicy ang manok. So, make sure lang na after ng brine, nag-brine kayo ng 1 hour to 12 hours, 24 hours. Pero yung brine na yan, dapat nasa loob yan ng fridge, nasa loob ng ref na may temperature na 1 to 4 degrees Celsius. So at least alam nyo na safe yung manok nyo. So hindi siya, kasi ito nga lang yung sinabi ko sa inyo, once tumaas ang temperature ng brine or ng raw chicken nyo ng 5 degrees Celsius pataas, doon na po nagkakaroon ng bacteria build-up. So, doon na rin nagkakaroon ng mga food poisoning o mga etc. Namamatay naman sila sa prito, pero may mga nakakalusot pa rin. So, hindi siya totally safe pag ganyan ang ginawa nyong preparation. Okay? So, better i-search nyo yung mga proper food safety guidelines, ano yung mga do's and don'ts sa mga raw chicken. Ayun. So, sa tanong mo dito sa inihaw, yes, you can use this one sa inihaw, sa roasted, yung mga oven na chicken. Ganyan talaga ginagawa nito kung gusto mo na mas juicy yung manok mo. Okay? So, make sure i-rinse well nyo lang. Okay? Pero kung, kasi yung ginagawa Lodi dun sa brine, sobrang alat talaga. Parang sea salt, sea taste, sea salt. Kumbaga yung tawag nito, yung tubig na ginagamit sa brine kasing lasa ng dagat. Yun yung pinakamadaling explanation nun. Doon na na-preserve yung chicken natin. Pero yung iba naman gumagamit lang ng konting salt sa brine, pwede rin yun. Tapos mag-a-adjust na lang sila ng salt sa coating nila o sa marination. So magkakaiba yan. So pag maalat yung brine mo, magre-reduce ka na dun sa marination tsaka dun sa coating. Pag matabang naman yung brine mo, magdadagdag ka na lang sa marination o dun sa coating. So ganun lang yan. So it applies sa fried, sa grilled, sa roasted. Okay?
So, Vicky Grote. Wow, amazing. Yummy. Thank you for sharing recipe. God bless. And God bless. God bless rin po sa inyo, ma'am. And mamaya, subscribe ko kayo. Ito si Fe Gonzalez. Ano pong klaseng asin ang ginamit mo sa gagawin mong crispy chicken? Sa asin, madam, walang, ano yan, walang issue dyan. Pwede kayong gumamit ng iodized, pwede kayong gumamit ng Himalayan, o kaya normal rock salt. It's up to you. So, pag 1 kg, maglalaro lang kayo ng mga 10 grams ng salt. So, pag nagdagdag na kayo ng mga coating, ng mga etc. sa mga marination, doon na lang rin kayo mag-a-add. Kasi pag nagdagdag kayo ng mga arena, ng tubig, ng egg, tatabang na yung timpla. Magdagdag na lang uli kayo ng another few grams ng salt. So, ang pinakalaban nyo lang talaga sa chicken is yung salt. Okay? So, hindi mo naman na-voice out kung ano yung binababadyo. Sabi ni Gly Cruz. Gly Cruz, ito yung mga brine. It's either water or salt lang. Yun talaga yung pinaka-base ng brine. Salt and water. Actually, sa 1 liter ng 1 liter ng tubig, pwede ka nang gumamit ng half cup ng 1/4 cup to half cup ng salt. Yun yung sa normal brine, ha. And then, doon ka nalang mag-a-adjust ng salt. Ano yun? Ang ingay ng truck sa labas. Doon ka nalang mag-a-adjust sa marination and sa coating. So, para sa akin, mag-rinse kayo lagi. Always rinse your chicken bago kayo mag-marination at bago kayo mag-coating. Mas maganda talaga yung ma-brine. Subok ko na, ang ganda ng pagkaluto. Talo pa ang Jollibee. Yeah, usually ganyan talaga. So, pag gusto mo ng juicy yung manok mo, yung masabaw-sabaw pag kinagat mo, nagtutubig, yan talaga yung secret. Tapos sabi ni Rafael Perez, shoutout sa'yo, Lodi. The baking soda acts as sanitizer that kills E. coli or bacteria present in the chicken and the brine solution. Yes, tama ka, idol. Pinapatay niya yung ibang bacteria na nandun sa chicken. And nag-act na rin siya as tenderizer as well. Yan. You will notice that the solution bubbled because of the addition of baking soda reacting with vinegar. Yes, yes po. Tama po. So, it's either na mag-brine with salt ka, yung water salt with baking soda, pwede na yon. Or, pwede ka rin mag-brine and vinegar, pwede rin yon. Tapos, kung gusto mo naman ng yung sa vinegar kasi, mga idol, medyo, kaya gusto ko rin siya. Either gumamit ka ng vinegar o kaya kalamansi na buo. Yung vinegar kasi, nag-act rin siya as tenderizer like baking soda. Pero nagtatanggal siya ng lansa. So, yung lansa ng manok, tinatanggal ng vinegar. So, kung gusto nyo mas mabango yung manok nyo, gamit kayo ng dayap, ng kalamansi o lemon. Ayan. Goods rin yun. Isama nyo dun sa brine. So, shoutout sa'yo sa comment mo, Rafael Perez. Goods na goods. Mamaya, subscribe kita. Joski, thanks. Welcome, brother. Girl Gamer, bakit pa nilalagyan ng baking powder? Yung baking powder, mga idol, dun yan sa dry coating. Dun natin inahalo yan sa dry coating. So, hindi natin siya lalagay dun sa brine, Yung baking powder, mga idol, pag hinalo mo sa arena na pang-coat natin sa chicken, siya yung nagpapa-crispy dun sa layer ng outer layer ng chicken natin. So, nagdadagdag siya ng crispiness dun sa fried chicken natin. Okay? So, hindi hinahalo ang baking powder sa liquid. Dun siya hinahalo sa dry coating. Okay? Pag wet naman, sa baking soda. Okay? Pero make sure to control nyo lang yung sa baking soda, kasi yung baking soda may pakla siya na lasa . Kaya advice ko talaga sa inyo, banlawan nyo yung manok bago nyo siya i-marinate o i-coating from brine. Yung baking soda, yung brine na may baking soda, after nun, banlawan nyo yung manok nyo. Okay?
Miss Maris. Wow. Thank you, Miss Maris. So, user 101, LO1. Salamat, sir, sa pag-share. Tanong ko lang, sir, hindi ka gumagamit ng crispy fry? Alam nyo, mga idol, kung gusto mo lang crispy fry na recipe, eto na yon, yung pang-coat natin. Garlic powder, flour, cornstarch. Kung meron kang potato starch, okay din, isama mo na. Baking powder, nasabi ko na, no? Salt, tas garlic powder, onion powder. Ayun lang, crispy fry na yon, pre. Yung sa crispy fry, konti lang yung ginagamit nila kasi maalat yung timpla nila. So, etong mixture na to, same ng mixture na ginawa natin, dagdagan nyo na lang ng salt. O, yun na yung crispy fry, okay? So, GG's Lodi. No to baking soda, ang pangit ng lasa. Binabad ko lang sa konting tubig na may toyo at may asin ng 30 minutes para mag-tender, lalambot na yon. Pagkatapos ng 30 minutes, itapon yung tubig na may toyo at pahiran ng manok ng pamintang pulbos bago ilagay sa breading. At dapat balance ang seasoning ng cornstarch. Di ako gumagamit ng flour, tumitigas. Really? Cornstarch lang at onion and garlic powder. Malambot at masarap, parang Jollibee. Eto kay Shilu Mil Palma. Yung baking soda, Lodi, sinabi ko na kanina. Once gumamit kayo niyan sa brine, make sure na rinse well, banlawan maigi. Kasi may pakla nga yan. O, siguro ikaw, ginamit mo, naglagay ka ng maraming baking soda. After, diniretso mo na dun sa coating. Talagang pakla ng lasa niyan. Okay? So, pwede mo naman disregard yung baking soda, Lodi. Brine ka na lang, brine yung brine mo, tas tanggalin mo na lang yung baking soda, goods na rin yun. Or palitan mo ng vinegar, kasi yun lang naman yung substitute sa baking soda, vinegar. Or mag lemon ka, o kaya mag kalamansi ka, yung buo, yung kasama yung balat, isama mo sa brine mo. Tapos yung sinabi niya, toyo, pahiran ng manok pulbos bago ilagay sa breading. Okay rin yan. Yan yung sa marination mo, sa coating mo, at dapat balance ang seasoning ng cornstarch. Hindi gumagamit ng flour. So, Lodi, na-try ko na yan. Na-try ko na gumamit ng arena lang. Na-try ko gumamit ng cornstarch lang. At na-try ko gumamit ng potato starch lang. Tapos, nag-try na rin ako, mix and match. Pinaghahalo ko sila. Hinahanap ko yung tamang ratio. So, kanya-kanyang trip nga tayo ng fried chicken natin. Kung gusto mo ng Jollibee feels talaga na coating, nasa cornstarch ang secret. So, yung ginagamit sa wet, usually yung gamit sa wet is either na potato starch or yung all-purpose flour, or 70-30 or 60-40 ng flour, 60-40 or 30 ng cornstarch. Yun yung usually ginagamit sa wet. Sa dry coating, kung gusto mo ng Jollibee feels, makukuha mo siya, ma-achieve mo siya sa cornstarch. So, more cornstarch, lesser ng flour naman, pwede rin yun. Or magpurong cornstarch ka lang, or mag 50-50 ka, or 40 to 60 or 30-70. Yun yung ratio. Kunwari, 30% ng flour, 70% ng cornstarch, or gusto mong 40% ng flour, 60% ng cornstarch, or 100% ng cornstarch. Yung outer layer lang, yung dry coating. So, yun lang naman yun. Okay, yan, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo magkakaiba tayo ng preference. Pero lahat yan nasubukan ko na. So, alam ko na yung medyo, for me, para sa akin, alam ko na yung mga outcome ng mga iba't ibang starch and flour na combination. Okay, so sana maliwanag sa'yo, Shelo Mill. Wow, sarap naman yan, sabi ni Rio Cruz. Shoutout sa'yo, Lodi. Salamat, Lodi, sa pag-share. Shoutout sa'yo, K6. Kahit pa paano nakakatulong po ito. Watch from Davao City. Shoutout sa'yo, user Q15. And, yan, wala na ibang tanong dito, no? Kay Che Place. Shoutout sa'yo, Lodi, from Germany. O, yan. Kalaro natin yan sa Call of Duty. Shoutout sa'yo, Ma'am Che.
Hello sir, laking tulong po itong video sa kagaya ng gusto magtinda sa kanto. Maraming salamat, bossing. Mr. Moon Lee, thank you rin and welcome. And sana maging successful ang business mo. Ayan, parang hilaw pa yung loob ng leg. Yung sa leg loading, maan lang naman yan. Nasa pagluluto nyo lang naman yan. Pero yung kung gusto mong safe talaga, gumamit ka ng food temperature na around 65 to 75 degrees. Yung iba kasi gusto nila ng 65 eh. Pero yun yung pinaka lowest, medyo may blood pa ng konti. Pero kung gusto mong safe na safe talaga, mag-mark ka ng 75 degrees Celsius yung internal na temperature. Okay? 75 degrees Celsius, yun na yung internal, lutong-luto yun. Okay? So kung gusto mong medyo juicy pa ng konti, mga internal, mga 70. Kaya nga, mas maganda, medyo scotch nyo ng konti yung manok nyo, lalo na pag magtitinda kayo, para sureball kayo. Okay? Scotch o kaya hiwain nyo ng konti, yung mga may mga buto. Amoy Jollibee ba yan? Nice fried chicken. So, dami-dami ng pinanood ko na video ng fried chicken, mas ito ang nagustuhan ko na procedure sa pagluluto. Thank you, keep up. Shoutout sa'yo, Rogel Nievares. Lods, nag-iwan na po ako ng baka sa bahay mo. Ikaw na yung mag-comment sa page. Ayan, sige ikaw, Oknik Fish Adventure. Pupuntahan kita mamaya, idol. Ano yung nilagay mo kulay pula? Paprika yan, idol. Either paprika or chili powder. Makapal at medyo reddish ang kulay. Uy, dahil lang. Ba't break? Makapal at medyo reddish ang kulay. Malayo sa Jollibee. Good yung technique mo na 2 cups flour, 1 cup sa same tayo. Pero yung spices composition hindi mo ako kumbisado, kulang sa flakes. Makapal ang coat ng harina. So, yun nga. Sabi ko sa inyo, preference. Yung sa video mga idol, kung tutuusin, kaya ko kayong bigyan ng 100 klase ng fried chicken eh. Pero ito kasi, syempre, ulam namin to sa bahay. Kaya hindi naman pang content to, ulam to sa bahay talaga. Yan yung trip ng mga bata. Kaya yan yung ginagawa ko. Pero sa bahay talaga, mas gusto nila yung medyo thin. Thin talaga, super thin yung crust. Ayaw nila ng makapal. Pero ako, syempre, batang hamog ako dati. Mas gusto ko yung makapal na coating dahil nung bata ako noon, kahit bilila ako din sa fried chicken, mabubusog na ako sa kapal ng coating. Pero nung tumanda na ako ngayon, syempre, mas gusto ko na yung medyo light. Okay? So, shoutout sa'yo, Arju. Masunod, gawa ulit tayo ng mga ibang recipe naman. Ang subukan natin na brine is gamit tayo ng mga Knorr cubes. Alam nyo ba yung Knorr cubes tsaka yung Mage? Isa yan sa mga nasa Sage. Isa yan sa mga nasa recipe ni Jollibee. Kaya gagamitin natin yan. Okay, so yun lang. 23 minutes na pala yung video natin. No? So shoutout sa inyong lahat. And kung gusto niyo ng mas bago na recipe, eto, click nyo na lang to. Ayan, ngayon yung chicken natin sa taas makikita nyo. Medyo mas makapal na yung coating. Tapos medyo nagkaroon na siya ng flakes. Okay? So it varies. It depends sa wet coating na gagamitin nyo. Kung gumamit kayo ng itlog, pwede. Kung gumamit kayo ng tubig, pwede. Or wet coating kayo gamit ng flour and cornstarch. So magkakaiba lahat ng kakalabasan yan. Okay? So may 100 messages pa dito, no? So dito tingnan na nga lang natin rin para isahan na lang yung gawa ko ng video. Paano nagiging gold ang kulay niyan? Ano ginagawa ko? Ang ginagawa ko kasi prito, brown siya, ayaw mag-gold. Sa ganyang kulay, idol, depende yan sa pagpiprito mo. So, wag kang mag-i-start ng sobrang lakas na
na mantika o na oil temperature. Dapat mag-set ka lang ng mga 180 or 170 degrees Celsius. Kasi pag nag 180 pataas ka na hanggang 200, diyan na magi-start na mag-darken o maging brown kaagad yung manok mo na maluluto yung labas. Tapos ending ay magiging brown talaga. So, doon pa lang sa simula, ang pinaka-technique lang naman dyan mga idol, once binagsak mo yung manok mo sa 180 degrees Celsius na mantika, mabibuild yung outer layer niya. So, pag na-build na yung flakes niya, ng outer layer, for example, ito, i-rewind natin. Ayan, so pag na-build na yung ganyang flakes, tsaka mo na hinaan yung apoy mo para hindi totally masunog yung labas, naluluto rin yung loob unti-unti. So, yan, okay? So, kung gusto mo naman na ma-enhance rin yung color, gamit ka ng paprika. Kung hindi naman paprika, pwede ka rin gumamit ng food grade color na yellow or food grade color na red. Pero, kahit wala na yun eh. Nasa pagpiprito na lang yon. So, pag binagsak mo si manok, mainit yung apoy. Once na na-build up na yung mga flakes niya in few seconds or just in 1 minute, babaan mo na yung temperature mo. Yung apoy mo ng kawali mo. Gawin mo na siyang 170, 160 para hindi ka na mag-worry dun sa kulay. At maluto yung manok konti-unti. Tapos pwede mo na siya ihango after pag hindi ka ba kumbinsado, kaya pag may customer ka pa na hinihintay o gusto mo magluto ng maramihan, i-double fry mo siya. Okay? So, na-build up mo na 'di ba yung coating. So, nabuo mo na pero hilaw pa yung loob. Hanguin mo lang siya, tapos lagay mo sa strainer. So, pag marami ka ng customer, pwede mo nang kunin uli yung manok, i-double fry mo na. Ayun, automatic talaga. Yun ang isa sa mga technique pag mga nagtitinda. Magiging super crispy yung skin ng ano nyo. At dun nyo nahahabulin yung kulay na trip nyo. Okay? Okay lang po ba, boss? 300 grams total flour mixer for 1 kg chicken. Oo naman, idol. Wala namang problema doon. Pwede yung gumamit ng kahit gaano karami o gaano kaunti na flour. Pero sinasabi ko sa inyo, kung hinahabol nyo yung flaky, yung makapal, mas makailangan nyo ng mas maraming flour. Pero kung ganitong 300 grams lang, tapos mag-wet butter ka lang, pwede rin naman yun. Yung wet ka lang, hindi ka na magdadry. Yung 300 grams na flour mo, haluan mo na lang ng tubig, tapos timplahan mo na. Yung malapot-lapot na timpla, tapos diretso mo na iprito, pwede rin yun. Kung gusto mo naman na flaky, from malapot na timpla, ibagsak mo pa sa arena na dry, tsaka mo siya iprito. Yun yung mas flaky. Pero kung gusto mo naman ng mga chowking style, ganun, wet butter, rekta na sa kumukulong mantika. Okay? Can you please share the recipe? Already shared the recipe, just check on the description box, Desi. Chef, mga ilang oras kaya tatagal yung crispiness? Yung mga crispiness, Lodi, kasi kung magtitinda ka lang yun na nga, sinabi ko sa inyo, magprito na kayo, and then bago kayo mag-serve o bago kayo magbigay sa customer, i-refry nyo na lang ng mabilisan. So, kunwari, nakapagluto na kayo, parang nasa 80 to 90% ng luto yung manok, ihanguin nyo na. Tapos lagay nyo na sa strainer, sa display nyo. So, pag may umorder na customer o may bibili na, ilagay nyo lang sa, ilubog nyo uli sa mantika na mainit. Like 1 to 3 minutes. Mabilisan. Yun, crispy ka agad yung manok doon. Kasi I don't prefer nagagamit ka talaga nung lulutuin mo na, tapos i-display mo ng matagal. Hindi maganda yon, idol, kasi pag dinisplay mo na ng matagal talaga yung manok, kukunat yan. Kung gagamit ka naman nung potato starch, corn starch, flour, tapos yun, crispy talaga, tapos itatambay mo ng matagal, magiging bato yon, Lodi. Okay? So, gawin nyo 80 to 90% luto ng manok, and then, pag may order, bagsak nyo na lang na mabilisan, refry. Yun, crispy talaga yung manok nyo. Okay? Madali gayahin ng texture ng Jollibee, ang hindi magaya ang lasa. Yes, correct ka. Tech Monkey.
So, isa pa yun sa, yung coating may nakuha ko na, yung lasa na lang. Siguro, doon tayo lalaban sa brine. Kasi yung, parang yung manok nila, parang sobrang daming MSG. Sobrang linamnam. Baka injected na yun ng, isa sa mga nalalasahan ko at naisip ko is Ajinomoto brine na may chicken stock or beef stock. So, yun ang subukan natin gagawin sa susunod, okay? Good steak monkey. Sa paprika pa lang, sir, di na yan maglalasang Jollibee. Dahil walang paprika ang Jollibee. Yes, yes, Lodi. It's up to you nga kung ano yung timpla mo. Sa akin kasi yung, alam mo yung paprika, meron at meron din yan sa Jollibee. Pero hindi siya ganon kasing dami tulad nung nilagay ko dito. Dahil ito medyo expensive version to eh. Eh pag mga ganon, pero meron yon may paprika yan, Lodi. May kakilala ako nagtrabaho sa factory ng komisary ng Jollibee dati. Meron yan sa may Kainta. Okay. Thank you so much, boss, sharing the recipe. Shoutout sa'yo, Welly Kayat. Yan, inisan natin yung isang ano na, para isahan na lang yung video. Thank you for sharing. Sa fish sauce lang ako alanganin na may sensitive or de-expose ang ilang sa fish sauce. Lalo yung puti, madali na lang na ma-recognize yung kakaibang amoy. Baka may ibang gamit ang Jollibee. Yung fish sauce, Lodi, ano yan eh, on preference ko lang yan eh. So, sinabi ko sa inyo, yung malinamnam na narasan nyo doon sa Jollibee, mixture yon ng stock, either chicken stock, beef stock, tapos maraming MSG, tsaka tubig. Yun yung naka-inject sa Jollibee. Okay? So, shoutout sa'yo, Lodi. Cut on this. Skilly64, is that 20% glutinous rice flour or non-glutinous regular rice flour? I read glutinous isn't used in frying because it will give a sticky chewy butter. Skilly64, ganito yon. If you use glutinous rice flour, pag hinalo mo siya dun sa wet, o ginawa mo siyang wet butter, yan yung magiging sticky chewy butter. But if you use glutinous rice flour for dry coating, yun ang crispy. Okay? So, there's a difference between wet and the dry one. So, pag ginamit mo yung wet, lalagkit talaga yan. Magiging makukunat yan. Katulad rin ng cornstarch. Kaya I don't prefer to use cornstarch and I don't prefer to use glutinous sa wet butter. Wet butter, mas okay yung all-purpose flour lang o normal flour. And then, pag magda-dry coating ka na, dun ka nagagamit ng glutinous tsaka ng cornstarch. Okay? So, gets mo na? So, iba yung outcome ng wet, iba rin yung outcome ng dry. So, ang pinaka-tip ko sa inyo, gamit lang kayo ng normal flour sa wet. And then, sa coating, yung dry coating, yung pang-coating nyo. Sa dry, yung tuyo na coating, bago nyo iprito, doon na kayo gagamit ng mga glutinous at doon na kayo gagamit ng cornstarch or potato flour. It's up to you. Okay. Yan, sana na-enlighten ka na, skilly. Okay? So, wow, sarap na. Boy, dagat salamat sa info. Shoutout sa'yo, Berhel. Monina, I noticed you also add baking powder to the dry ingredients. Please confirm, thank you. Yes, I use baking powder. So, dagdag ka lang ng konting baking powder dun sa dry. Kasi papalitan niya yung pH level ng outer layer ng skin, and then magiging mas crispy siya. Okay, magiging crispy ang outer skin o yung outer flakes nung chicken nyo. Okay, so shoutout sa'yo, Monina. Chef, mga ilang oras sa temperature para sa whole chicken? Sa whole chicken, mga lodi, ang problema kasi dyan, yung usually sa mga breast part, kung hindi yung breast part, yung mga bone part, yung sa legs, thigh, kung gusto mong magbi-business ka talaga, scotch mo na yon, hiwain mo na yung tawag nito, yung mga part na
may mga buto. Kasi yun ang pinakamatagal maluto. Yun sa may bandang legs na may mga buto, bandang thigh, matatagal maluto yung mga yan. So, kung magbubuo ka, same lang rin, same temperature, same time, pero dapat syempre mas malaki yung kawali mo. Okay? Eh, mas maganda, i-butterfly mo na lang yung manok mo. Buka mo lang siya. Huwag mo siya iprito ng buo, ng asahol. Bukayin mo. Okay? I-butterfly cut mo yung chicken bago mo siya i-fry. Okay? So, now I know. Hehehe. Salamat po, sir, sa dagdag kaalaman. Paborito ko po talaga fried chicken. Kaya lang hindi ako makakuha ng lasa masarap gaya nito. Shoutout sa'yo, Zay Villenia. And welcome. Nice chicken recipe, friend. Learning points. Shoutout sa'yo. Parang Jollibee talaga itsura. Mukhang ang sarap. Sabi ni Chels Canada. Shoutout sa'yo. Mamaya, Lodi, subscribe kita. Lahat ng mga legit channel dito, i-subscribe ko kayo lahat mamaya. Sila JTech Pinoy channel. Shoutout sa inyo. And sarap pero ako gagawin ko sa air fryer para healthy version. Yung air fryer naman mga Lodi, hindi mo siya ma-achieve ng ganito. Pwede, i-fry mo muna siya. Pag na-achieve mo na yung coating na gusto mo, kunwari, tumigas na yung coating, nakuha mo na yung coating, at hilaw pa yung manok, dun mo na siya idaan sa air fryer. So, iluto mo siya ng 138 degrees for 38 minutes. Okay? 140 degrees for 40 minutes. Pag na-fry na yung manok mo, iprito mo muna. Pag nakuha mo na yung coating, outer layer, yung mabilis lang na prito, para ma-achieve mo lang yung coating. So, pag nakuha mo na yung coating, tanggalin mo na dun sa prituhan mo, ipasok mo na sa air fryer. Kasi, dun sa air fryer, ibabagsak pa rin niya yung mga mantika. So, don't worry for that one. Kasi, hindi mo ma-achieve yung outer layer skin ng diretso sa air fryer. Okay? So, iprito mo muna, mabilisan hanggang mabuo mo lang yung coating, and then, tsaka mo lagay sa sa air fryer mo. Okay? So, shoutout sa'yo, Melly. Shoutout sa'yo, Alice, Six Nitams, paborito sarap lantakan. Mukhang ang sarap to. Enjoy, salamat. Maui, shoutout sa'yo, Lodi. Bossing, masyado kang time consuming. Sa sukat ng English, ilagay mo na lang sa description below. Nakalito pa kasi paulit-ulit ka po. Okay, Pe Santiago. Mamaya reply ko sa'yo. Try ko yung sabi na floor experiment po. Yung 1,000 grams for coating, good for 1 kg. Lang ba yan sa manok? Hindi, Lodi. Kasi actually, sa 1,000 grams ng chicken, 500 grams ng kaya na yan. 500 to 600 grams ng flour mixture, kaya na yan. Perfect ang timpla mo, parts, sabi ni Rodolfo. Shoutout sa'yo, idol. Mamaya, subscribe kita. Lord, sa dry mixture coating mixture, parang may hinalo kang dalawang spices, color yellow at black. Tama ba? Ano yon? Yung medyo may yellow, garlic powder lang yon, idol. Garlic powder, black pepper, paprika, konting chili powder. Okay na yon, good sa yon. Tapos yung dry mixture na may cornstarch glutinous rice, nalo mo sa marinated chicken. Hindi, Lodi. Yung cornstarch glutinous, sa dry coating yon. So, iba yung sa marination natin sa wet butter. All-purpose flour lang yan. Saan po nakabili, chef, ng Passer Clark powder? Brand lang yan, idol. Basta bumili ka lang ng baking powder. Kahit anong brand, okay na yun. Pare-pares lang yan. Brand lang yung Passer Clark. Foster yan kung ano. Okay, so 38 minutes up lang yung video natin. Bilisan natin. Sir, maanghang po ba kasi nilagyan pa ng chili powder po lasa? Pwede bang i-business? Yung chili powder, idol, nag-aaklang rin yan as siyempre, yung black pepper natin naglalagay tayo. Pwede rin siyang pang-control like black pepper. Tapos, kulay na rin as well. So, nagdadagdag rin siya ng kulay. Tapos, konti-konti lang. Huwag yung masyadong maraming chili. Kasi pag sobrang dami, siyempre, mahirap ng pakainin yung mga bata. Pero yung anghang, maganda yung may konting kick na anghang may konting kick na anghang sa manok. Dati yung sa mga anak ko, hindi ko ginalagyan ng chili powder. Pero ngayon nilalagyan ko na ng chili powder. Gustong gusto naman nila. Pero konting-konti lang. So, yun.
Wow, thank you po sa recipe na try ko, idol. Super recommended. Thank you, Nene Ilocano. Thank you so much, Chef. Yan pa lang nalasahan ko sa Jollibee na parang pulbos na matabang pero hindi. Fly ang galing. Yes, tama ka, Kim Gallo. Yung nalalasahan mo na yon, yun yung cornstarch. More on cornstarch tsaka sa glutinous. Okay, malaking tulong yan, sabi ni Glass. Mukhang masarap. Mukhang lasang Jollibee, sabi dyan. For me, idol, hindi pa siya totally 100% Jollibee. May gagawin pa ako. Ang nakuha na lang natin yung coating. So, yung brine na lang habulin natin. Kailangan may pumasok dun sa lasa ng manok na medyo kahawig. Kasi sa outer layer sa skin, goods na tayo eh. May ano na tayo, may recipe na tayo. Ayan yung nasa video. Bali yung brine na lang ang habulin natin sa susunod. Okay, so 40 minutes na yung video natin and sana may naintindihan kayo sa sa napakaikling vlog natin at tamad na vlog. And pag may mga tanong kayo, iwan lang kayo sa comment section mga idol and sagutin uli natin yan isa-isa. Okay? So GG sala, 40 minutes na pala yung video natin. Shoutout sa inyong lahat and good day to all. God bless.